para sa pagpapatuloy ng ang buong katotohanan. At Nathan's house. Halika, pasok ka. Pag-aaya ni Nathan kay Samantha. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy ba siya o hindi. Nahihiya siya sa ama ni Nathan dahil alam niyang pamilya niya ang dahilan kung bakit namatay ang ilaw ng kanilang tahanan. Uwi na lang ako, Nathan. Sa susunod na mga araw na lang. May number ka naman sa akin. Text na lang kita kapag may nangyari. Akamang tatalikod na si Samantha nang bigla siyang hawakan sa braso ni Nathan. Nakapatingin si Samantha kay Nathan. Kung iniisip mo na galit sa'yo si Itay, nagkakamali ka. Tara, hinila siya papasok ni Nathan. Mabuti na lang at nasa loob na sila ng bahay dahil biglang umulan ng malakas. Umupo muna si Samantha sa sala ng maliit at simpleng bahay ni Nathan. Pumunta naman sa kusina si Nathan. Biglang napatayo si Samantha nang marinig ang boses mula sa kanyang likuran. Nakita niya ang ama ni Nathan na may dalang nilagang kamote at inihaw na isda. Magandang araw po, Mang. Nauutal na bati ni Samantha. Lumabas naman si Nathan at pinakilala si Samantha sa kanyang ama. Mang Manuel na lang, sabi ng ama ni Nathan. Ikaw ba ang apo ni Priscilla? Ang apo ng babaeng pumatay sa iyong asawa? Bugtong ni Samantha sa kanyang isipan. Kinakabahan si Samantha dahil kung ano-ano ang naiisip niya. Ang awkward ng pakaramdam niya. Samantha, napatulala ka na lang dyan. Puna ni Nathan. Hello po, Mang Manuel. Siguro po uuwi na po ako. Tumalikod si Samantha. Hinabol naman siya ni Nathan. At pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa braso niya. Nathan, natatakot ako sa tatay mo. Bulong ni Samantha kay Nathan. Ano ka ba? Hindi ka dapat matakot sa kanya. Mabait siya. Tara, kain na tayo ng tanghalian. Pag-aaya ni Nathan. Naramdaman ni Samantha ang kumukulo niyang tiyan. 2 perasong tinamay lang pala ang kinain niya kanina. Huwag kang matakot sa akin. Kung sa tutuusin ako ang dapat matakot, sabi ni Mang Manuel. Nanlaki naman ang mata ni Samantha at parang gusto ng mga panay niyang kumaripas na ng takbo. Tayo naman, huwag mo ngang takutin si Samantha. Puna ni Nathan. Nagbibiro lang ako. Alam ko namang wala ka pang kinalaman sa sikreto ng pamilya mo. Gusto mo rin bang mamatay ang halimaw? Tanong ni Mang Manuel kay Samantha. Hindi ko po alam kung paano nagkaroon ng ganun sa bahay namin. Tugon ni Samantha habang nakatungo. Tutulungan ka namin ng anak ko. O sige, kain na. Pag-aaya ni Mang Manuel. Tahimik lang na kumain ng tanghalian si Samantha. Matapos ay umupo na siya sa sala habang nililinis ni Nathan ang mga plato. Habang hinihintay ni Samantha si Nathan ay naisipan niyang tumingin sa mga photo albums na nakalagay sa maliit na table na nasa harapan niya. Binuksan niya ito at tinignan ang mga pictures ni Nathan nung bata pa ito. Nakita rin niya ang mami ni Nathan sa mga larawan. Maganda ito at napakaamong mukha. Ang ganda niya, no? Nabigla si Samantha sa boses na narinig mula sa likuran niya. Napalingon siya sa ama ni Nathan. Nabigla siya nang upo ito sa tabi niya. Kinuha nito ang larawan ng asawa. Napakabait ng asawa ko na si Adelaida. Bulong ni Mang Manuel na hindi mapigilan ng pag-iyak. Hindi alam ni Samantha kung anong sasabihin dahil parte siya ng pamilyang pumatay sa asawa ni Mang Manuel. Naaawa siya rito dahil hanggang ngayon, ramdam niyang nahihirapan pa rin ito sa pagkawala ng asawa. Binuksan ni Samantha ang kanyang bag at nag-abot ng tissue. Tinanggap naman ito ni Mang Manuel at nagpunas ng luha. Pasensya ka na, Samantha. Nakakahiya. Umiiyak pa ako sa harapan mo. Napangiti na lang si Samantha. Samantha, huwag mong isipin na galit ako sa'yo. Sa pamilya mo, oo. At lalo na sa halimaw na pumatay sa asawa ko. Natutuwa ako dahil gusto mo ring tumulong para patayin yun. Malaking bagay ito para sa amin, Nathan. Dahil ikaw ang nakatira sa bahay at makakaanap kung saan ito nagkukubli. Si Mang Manuel, may kinuha itong parang kwintas pero ang pendant ay isang maliit na botelya. Ano po iyan? Tanong ni Samantha. Tinanggap niya ang kwintas na titigan ng botelya. Parang tubig lang naman ang laman yun. Holy water ang laman yan. Nang magpa-albularyo kami, sinabi ng albularyo na sa may demonyo raw sa kanyang anumang pumaslang sa asawa ko. Meron pang orasyon na ginawa dyan ng albularyo. Ikahihina raw nito ang pagkain ng anumang may basbas ng benditadong tubig na ito. Naisip ko kasi napatakan mo nito ang lalagyan ng pagkain ng halimaw. Paliwanag ni Mang Manuel. Agad na pumasok sa isip niya ang napakaraming karne sa fridge nila. Naisip niya na lagyan ng mga ito ng holy water. Effective po ba ito? Ang konti lang po kasi. Tuguan ni Samantha habang tinitingnan ng botilya. Napatawa naman si Mang Manuel. Oo, hindi kailangan ng madami. Ang mahalaga ay nilagyan mo ang pagkain niya. Mag-iingat ka lang dahil baka ikaw maging pagkain niya. Biro lang.
sabi ni Mang Manuel. Kinabahan bigla si Samantha. Hindi bagay maging komedyante si Mang Manuel. Ang dark ng humor niya sa isip ni Samantha. Mang Manuel, hindi ko po alam kung paano nagkaroon ng ganun sa bahay namin. Natatakot po ako sa maaaring malaman ko, pero hindi ako papayag na makapanakit pa yun ng ibang tao. Paliwanag ni Samantha. Natutuwa ako sa sinabi mo, Samantha. Sana maasahan talaga namin ang tulong mo. Tugon ni Mang Manuel. Tumayo ito at may kinuha sa altar na isang maliit na kahon na kulay itim. Bumalik ito sa sala at ipinakita yung kay Samantha. Sabi sa amin ng albularyo, ang punyal na ito ang siyang tatapos sa buhay nang pumatay sa asawa ko. Ang sabi niya, may basbas pa raw ito galing kay San Rafael. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ito, pero sa paraan ng pagkakasabi ng albularyo, parang na alam niya kung ano ang pumatay sa asawa ko. Tila matagal na niya itong pinaghandaan, ani Mang Manuel. Mas maganda po yata kung puntahan natin ang albularyo. Mas maganda kung siya mismo ang tumulong sa atin. Bulalas ni Samantha. Gumana ang loob ni Samantha dahil parang may makakatulong na sa kanila. Tumangos at tumungos si Mang Manuel. Patay na ang albularyo. Matapos kayang makakausap ng mga panahon iyon, bumalik kami pero pinatay na raw siya, sabi ng kanyang mga kapatid. Brutal ang pagkakapatay sa kanya na parang hayop ang gumawa. Natakot kami ni Nathan dahil naisip namin na baka may connection ito sa pagpunta namin sa kanya. Ang natatandaan ko lang sa huli niyang sinabi sa amin, hindi pa raw ganap na demonyo ang makakalaban namin. Kapag naging ganap na raw ito, sino man ang nagpaalipin sa kanya ay isasama niya sa impyerno at isasama niya lahat ng kaluluwa ng mga taong nabiknik niya para maging kampon. Salaysay ni Mang Manuel. Pero bakit ang sabi po ni Nathan, sinabi raw po ng kaluluwa ng nanay niya na tahimik na siya? Tanong ni Samantha. Ito rin ang sabi sa akin ng anak ko, pero natatakot pa rin ako dahil ba kasi sinabi lang ito ng asawa ko para di na madamay pa si Nathan. Naiisip ko na baka nagdurusa pa rin ang kaluluwa ni Adelaida at natatakot akong mapunta pa ito sa impyerno. Hindi ko ito kakayanin. Napahagulhol muli si Mang Manuel. Nangilabot si Samantha. Naalala tuloy niya ang kanyang panaginip. Ang mga babaeng walang ulo na nasa ilalim ng trapdoor at siligaya. Nakakatakot isipin kung totoo nga ang sinabi ng albularyo. Ang mga ito ang magiging kampo ng demonyo at ito siguro ang dahilan kung bakit patuloy ang pagpaparamdam ni Ligaya. Siguradong tutol ang kaluluwa nito magpalipin sa demonyo. Paano raw po magiging ganap ang pagiging demonyo nito? Tanong ni Samantha. Hindi ko alam. Kaya kung maaari, mapigilan natin ito sa kahit anong paraan at alam kong ikaw ang makakatulong sa amin, Samantha. Sagot ni Mang Manuel. Natapos nang maglinis si Nathan ng kanilang kinainan at lumapit na ito kina Samantha. Samantha, dito ka muna. Masyado pang malakas ang ulan. Hintayin mo munang tumigil ito, ani Nathan. Napalingon si Samantha kay Nathan. Sige, tugon niya. Sige, dito muna kayo ng anak ko sa salas. Punta muna ako sa aking kwarto. Pagpapaalam ni Mang Manuel. Umalis na ito at pumasok sa kwarto. Iniwan ito ang punyal sa maliit na lamesa. Samantha, kung gusto mo manood ka muna ng TV habang nandito ka pa, sabi ni Nathan. Ngumiti lang si Samantha at binuksan naman ni Nathan ang telebisyon. Lumingali nga sa kanyang paligid si Samantha. Sa mga nalaman niya, mas ramdam niyang ligtas siya sa bahay ni Nathan kaysa bahay ng kanyang lola. Sa bahay ni Bridget, nanonood ng TV si Bridget nang maramdaman niyang lumalakas ang ulan. Man summer na summer umuulan. Grabe talaga ang epekto ng global warming. Bulalas niya. Sumilip sa bintana si Bridget. Natuwa naman siya dahil hindi kumikidlat o kumukulog. Naalala niya tuloy na wala palang dalang payong ang lola Celia niya. Naisip niyang dalhin ito ang payong. Gusto na rin kasi niyang makipagtsikahan kay Samantha. Naglakad na siya papunta kay Samantha. Medyo magkalayo rin ang mga bahay ng mga ito. Humina naman ang ulan nang lumabas ng bahay si Bridget. Nagdala siya ng 2 payong. Ang isa ay gagamitin niya at ang isa ay para sa lola Celia niya. Ang payong para kay Manang Celia ay pagmamayari ng namayapa na nitong asawa. Kulay itim ito na may borda pa ng pangalan ng mag-asawang matanda, Enrico at Celia. Grabe ang cheesy ni na lolo at lola sa payong na ito. Sa isip ni Bridget, natutuwa si Bridget dahil may naiwan pa ring ala-ala ang lolo Enrico niya sa kanila. Habang naglalakad, nakaramdam si Bridget na parang may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang lumingon. Wala naman siyang nakita, pero bakit siya kinakabahan? Hindi niya ito napansin. Naglakad muli siya at katulad kanina, nakaramdam na naman siya na parang may sumusunod sa kanya. Lumingon ulit siya ngunit wala na naman siyang nakita. Huminga ng malalim si Bridget bago naglakad. Sus! Ano ba yun?
Napasigaw si Bridget nang biglang may dumaong ibon sa mukha niya. Napatingala siya sa poste ng kuryente. May ilang uwak na namamahinga sa linya ng kuryente at maaaring isa sa mga ito ang dumaan sa harapan niya. Grabe naman ang mga ibong to. Umaambo na nga abala pa sa daan. Ani Bridget na naglakad na muli. Sus! Sus! Nabitiwan ni Bridget ang dalawa na yung payong. Ano ba? Kaasar naman ang mga ibong to. Ayaw ba ninyo akong padaanin? Bahagyang nabasa ang damit nila dahil sa ulan. Tumingala ulit siya sa poste at napansing wala na ang mga uwak. Nagpatuloy muli siya sa paglalakad at nakaramdam na naman siya na parang may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang tumigil sa paglalakad at naramdaman niyang tumigil din ang nasa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nabigla sa kanyang nakita. Arf! Arf! Aw! Arf! Aw! Aw! Tahol ng itim na askal na nasa likod niya. Umaalulong pa ito na akala mo'y nakakita ng multo. Putik naman no. Shoo! Shoo! Alis! Kaya pala ako kinakabahan dahil baka magkarabis ako. Shoo! Sigaw ni Bridget na itinaboy ito gamit ang isang payong. Tumakbo ang aso palayo sa kanya. Tumigil muli ito at lumingin sa kanya kasabay ng isang nakakakilabot na alulong. Aba teka, talagang binabadtrip ako ng asong ito. Lagot ka sa akin. Pagbabanta ni Bridget. Lumingali nga siya sa paligid. Kumuha siya ng maliit na bato at inihagis sa aso. Tinamaan ito ng tuluyan ng umalis. Napangiti naman si Bridget. Naglakad siyang muli papunta sa bahay ni Samantha. Nagulat na naman siya na may makasalubong muling aso. Hindi naman siya ito pinansin at lumampas sa kanya, pero nagulat siya nang umalulong ito sa kanyang likuran. Nagmamadaling lumakad si Bridget dahil parang nangilabot siya sa ginawa ng aso. Lubhang natakot si Bridget nang sa bawat bahay na madaanan niya may asong umaalulong kapag nakikita siya. Ang weird naman ng mga aso rito. Umulan lang, mga nabaliw na yata sa isip ni Bridget. Nakarating siya sa bahay ni Samantha. Mabuti na lang walang alagang sa aso si Samantha, kaya nawala ang takot na kanina'y naramdaman niya. Samantha, tao po. Lola Celia, Lola Priscilla. Tawag ni Bridget sa gate ni Samantha. Tatawag sana ulit siya nang mapansin niyang hindi nakalak ang gate. Ano ba yan? Hindi pala nakalak. Hindi ba silang tatakot na manakawan? Bulong ni Bridget. Pinuksan niya ang gate at pumasok. Sinaraduhan niya ito at dumiretso sa bahay ni Samantha. Kumatok sa pintuan si Bridget, ngunit nang sinubukan niyang pihitin ng doorknob ay nagbukas naman ito. Grabe, kampante ang mga tao rito na hindi sila mananakawan na. Buti na lang ako ang pumasok. Tinanggal niya ang suot na tsinelas at pumasok na sa loob. Iniwan muna niya ang dalawang payong sa umbrella rack sa tabi ng pintuan. Nagulat pa siya nang biglang kumidlat kasabay ang nakakatakot na kulog. Suswari Joseph, buti na lang at nasa loob na ako ng bahay. Lumakas bigla ang ulan at patuloy na kumidlat. Medyo madilim din ang loob ng bahay ni Samantha dahil na rin sa makulimlim ng labas. Walang ilaw na nakabukas. Lumiliwanag lamang kapag kumikidlat. Bahagyang kinabahan si Bridget. Lola Celia, Lola Priscilla. Samantha, tawag ni Bridget ngunit walang sumasagot. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Napadako ang tingin niya sa may bintana kung saan nagpapakita si Ligaya. Napadlunok si Bridget nang biglang kumidlat. Nagbalali siyang pumunta sa kusina. Lola Celia, are you there, Lola dear? Pilit na pinapakalma ni Bridget ang sarili. Happy thoughts sa isip ni Bridget. Bakit naman kasi walang tao rito? Nasaan ba sila? Pumunta ng Manila at sinama si Lola ko. Bulong ni Bridget. Napakamutulis siya sa ulo. Sinubukan niyang buksan ang bridge para makita kung may pwede siyang makain. Magpapaalam na lang siya kay Lola Priscilla pagdating nila. Alam naman niyang mabait ito at papayagan siyang kumain. Ano ba yan? Puro kami. Ma-high blood ang pamilya ni Samantha dito. Kakainin ko sana mga ito kong luto. Wala din chocolates. Dismayadong isinara ni Bridget ang fridge. Napansin niya ang isang sticky note at ballpen sa ibabaw ng fridge. Nagsimula siyang sumulat. Lola Priscilla, dinalahan ko po ng payong si Lola Celia. Walang tao rito ngayon pero bukas ang pinto. Pero ilala ko na lang kapag lumabas ako. Mauna na po ako. From Bridget. Idinikit ni Bridget ang note sa pinto ng fridge. Palabas na sana siya nang makarinig siya ng kalabog na nagmula sa itas ng bahay. Magnanakaw. Ito ang unang pumasok sa isip ni Bridget. Bigla naman siyang kinabahan. Iniisip niya kung pupuntahan niya ba ito o hindi. Sumilip siya sa may hagdanan pero patuloy pa rin ang kalabog mula sa itaas. Kumuha ng walis tambo si Bridget bago umakyat sa itaas. Kinapa niya ang bulsa. Nakalimutan ko pa ang sipik ko, sa isip ni Bridget. Bumaba siya ng hagdan pero nangamba siya sa lakas ng kalabog na nagmumula sa taas. Mas mabuti na makita niya kung sino yun para kapag nagsumbong siya, may maituturo siyang salarin. Sisiklipin ko lang din, alis na ako kapag nakita ko kung sino yun.
Sa isip ni Bridget at diretso na siyang umakyat patas. Nangangatal pa rin niyang hawak ang walis tambo habang hinihintay ang sunod na kalabog. Buga, napalingon si Bridget. Ang kalabog ay nagmumula sa kwarto ni Lola Priscilla. Dahan-dahang lumapit na si Bridget at binuksan ang pinto. Dahan-dahan siyang sumilip sa kwarto at pumasok, ngunit wala siyang nakitang tao rito. Buga, narinig na naman niya ang kalabog. Napagtanto niya sa loob ng walk-in closet nagmumula ang kalabog. Naku, baka mga daga lang. Akala ko naman, certified daga basta ang itusan ni na Lola, hindi pala. Lumabas muli si Bridget ng kwarto. Napatigil siya ng may maring nakalansing ng kadena na nagmumula mismo sa loob ng walk-in closet. Bahagyang kinabahan si Bridget. Nagdadalawang isip siya kung sisilipin ba niya ito o hindi. Patuloy pa rin ang kalansing na naririnig niya. Naisipan na lamang niya na silipin ito ng bigyang kasagutan ng curiosity niya. Pumasok siyang muli sa loob ng kwarto. Binuksan niya ang ilaw at dahan-dahang lumapit sa walk-in closet. Napabuntong hininga muna si Bridget bago dahan-dahang binuksan ito. 1, 2, 3. Bulong ni Bridget at binuksan na ang closet. Nagadya sa mga mata ni Bridget sa madilim na walk-in closet. Napansin niya sa dulo nito ay may nakaupong huskusin na lalaki. Nakatalikod ito at parang may pinagkakaabalang bagay na siyang kumakalansing. Hello, sino ka? Tanong ni Bridget. Napahawak siya sa kanyang bibig. Naisip niya hindi dapat siya nagsalita. Subalit automatic at mabilis kasi ang kanyang bibig. Tumigil ang lalaki sa kanyang ginagawa at tumayo. Napansin ni Bridget ang hawak ng lalaki. Ang mga kadena na nakatali sa mga paa nito ay natanggal niya. Pinagsak ng lalaki ang hawak na kadena at gumulong ang susoy nito papunta sa paa ni Bridget. Paano napunta ito sa kwarto ni na Lola Priscilla? Tanong ni Bridget sa kanyang sarili. Nagtataka rin siya kung bakit ito nakakadena. Inaalagaan ba ito ni Samantha? Dahan-dahan siyang umatras mula sa kanyang kinatatayuan. Ipapapulis kita, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Banta ni Bridget. Dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaki. Nabigla si Bridget dahil napakaamo ng mukha nito. Sa katunayan, nakakaawa pang ang itsura nito. Sinubukan niya itong ngitian. Nabigla si Bridget nang bigla ring ngumiti sa kanya ang lalaki kasabay ng paglabas ng maliliit ngunit matitilos na mga ngipin nito. Napaawang ang bibig ni Bridget at agad na sinaraduhan ang walk-in closet. Ngunit mabilis na tumakbo ang lalaki at sinira ang pinto ng closet. Hindi napigilan ni Bridget ang mapasigaw. Tumakbo siya papunta sa pintuan ng kwarto ngunit bago niya mahawakan ang doorknob ay nahila agad ng lalaki ang buhok niya. Bitawan mo ko. Tulong. Parang mabubunot sa kanyang anit ang kanyang mga buhok. Narealize ni Bridget na hawak pa nga pala niya ang walis kaya hinampas niya ang lalaki gamit ito. Nasira lang ang alulis at parang di man lang ito nasaktan. Hindi pa rito binibitawan ang buhok niya. Bigla na lang siya nitong itinulak sa table. Tumama ang ulo ni Bridget dito. Tulong, sigaw ni Bridget. Napahiga siya sa sahig at parang umikot ang paning niya. Lumapit sa kanyang lalaki at hinawakan siya sa kaliwang braso. Anong gagawin mo? Please wag mo akong sasaktan. Hindi mapigilan ni Bridget ang mapaluha. Nalilito na rin siya kung paano nagkaroon ito sa loob ng bahay ni na Samantha. Napasigaw sa sakit si Bridget ng kagati ng lalaki ang braso niya. Tumalamsik ang sariwang dugo ni Bridget sa dingding ng kwarto ni Lola Priscilla. Tulong, Lola, tulong, sigaw ni Bridget. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanya dahil kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang galit na kidlat at kulog sa labas. Gamit ang kanang braso, kinuha niya ang bumagsak na lampshade at hinambalos ito sa lalaki. Bumagsak ang ilaw nito sa mismong mukha ng lalaki, kaya naman napasigaw ito sa sakit. Nabitiwan ito ang kaliwang braso ni Bridget at nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Kahit nahihilo siya ay pinilit pa rin niyang makalayaw sa lalaki. Ngayon ay hawak-hawak ang mukha at sumisigaw sa sakit. Tulong, tulong, sigaw ni Bridget nang makalabas siya sa kwarto. Hawak-hawak niya ang dugo ang braso niya habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Tulong, sigaw ni Bridget at bigla niyang naramdaman na may kumagat sa leeg niya. Ramdam niya ang paghiwalay ng balat niya sa kanyang leeg. Agad na dumaloy ang sariwang dugo mula rito. Nagpupumigla si Bridget hanggang sa din niya na malaya na pababa na pala siya sa hagdan. Nawalan siya ng balanse at nahulong mula rito. Nagpagulong-gulong si Bridget hanggang sa ibaba. Nanghihinang binuksan ni Bridget ang kanyang mga mata. Napakasakit ng buong katawan niya at duguan na rin siya. Ramdam niya na bali na rin ang kaliwa niyang tuhod dahil sa pagkakahulog sa hagdan. Padapa siyang bumagsak sa hagdan. Parang gusto na niyang sumuko. Pinilit niyang gumapang gamit ang isang braso niya. Natigilan siya ng may makabasiyang sapatos. Dahan-dahan siyang tumingala. Ma'am Patricia, nangihinang tanong ni Bridget. Nakatungo lang ito sa kanya tila pinagmamasdan lamang siya. Hinawakan niya ang paa nito. Tulungan po ninyo ko. Ayoko pa pong mamatay. Kailangan pa ako ni Lola Celia.
pakiusap ni Bridget. Halos mapahira na niya ng dugo ang mga paa ni Patricia. Ngunit sa halip na tumugon ay matras lamang ito. Dito na nawala ng pag-asa si Bridget. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa ina ni Samantha. Naalala niya tuloy ang huling pag-uusap nila ni Samantha na nakita siya ng kanyang kaibigan na walang ulo sa panaginip nito. Hindi kaya dahil sa ito ang malagim na mangyayari sa kanya. Nakarinig na malalakas na angil sa kanyang likuran si Bridget. Dahan-dahan siyang humarap upang makita kung saan ito nanggaling. Halos panawa ng ulirat si Bridget nang makita sa dulong itaas na bahagi ng hagdan ng halimaw. Nakalabas ang mga pangil nito at nakakakilabot ang mga angil na patuloy nitong ginagawa. Sigaw ang tanging huling nasambit ni Bridget bago tumalon papunta sa direksyon niya. Ang halimaw at sakmalit muli siya sa kanyang leeg. Nawala na siya ng malay. Hinila ng lalaki ang mga paa ni Bridget at dinala pa sa hagdan papunta muli sa walk-in closet. Tumatama ang ulo ni Bridget sa bawat baitang ng hagdan habang hinihila siya ng lalaki. Nakangiti lamang na nanonood si Patricia sa ginagawa ng kanyang panganay na anak. Natutuwa siya dahil pakakawalan niya si Samael kahit ikulong ito ng kanyang ina. Hindi kasi alam ni Lola Priscilla na nakapagpagawa ng duplicate kiss si Patricia at binibigay ito kay Samael para kapag nagustuhan ng anak na